Hello beautiful people! Another day, another short video ulit. And I hope meron kayong matutunan kahit konting-konti lang sa video natin ngayon. So, our topic is about electricity. Hindi ba kayo nagtataka saan nanggagaling yung kuryente na ginagamit nyo araw-araw or natin ng buong mundo? Di ba? Saan nila kinukuha yon? Or paano nila nagagawa na magkaroon ng electricity? Now, we have two sources of energy. The first one is the renewable energy, and the second one is the non-renewable energy. The first one is the renewable energy. Ito yung enerhiya na nagmumula sa init ng araw or the solar energy na ginagamitan ng solar panels. The second one is yung wind energy na tulad nung sa Ilocos, nakita nyo ba yung windmill nila doon? Ginagamitan nyo ng wind turbines para magkaroon or mag-create ng kinetic energy na pag dumaan sa generator, ita-transform ito into electricity. Same thing sa hydropower energy or yung energy na galing sa tubig kasi hydro means water. Gagamitan din siya ng turbines, then same process. Dadaan siya sa generator and kinetic energy will transform into electricity. At meron din tayong geothermal energy. So, geo means earth and thermal means heat. Ito yung init ng mundo. So, nagdidig sila ng pipe hanggang sa pinakahalos gitna na ng earth. Doon sa may init na. Yung init na yon dadaan yun sa pipe and magkikreate siya ng steam using the boiling water. Yung steam na yun or yung boiling water na yun, dadaan siya sa turbines and pag gumalaw yung turbines or magkaroon ng motion, magkakaroon ng kinetic energy and the generator will transform it into electricity. Now, the last one for our renewable energy is yung biomass. Ang biomass is binubuo ito ng mga waste or natural waste ng mundo. Mga dumi ba? Ganon. Like animal manure, nabubulok na katawan ng hayop sa lupa, yung municipal waste, yun, natatransform nila ito into biomass. And yung biomass na yon is gagamitin nila para mag-create ng heat. Binaburn nila yon para mag-create ng heat. Tapos pag nagkaroon ng steam, papasok siya sa turbines. Pag nagkaroon ng motion, magkakaroon ng kinetic energy. Pag dumaan siya sa generator, magiging electricity na siya. So those are the renewable energy or yung enerhiya na madaling palitan. Now, mapunta tayo sa non-renewable energy. Ang non-renewable energy is yung fossil fuels. Fossil fuels are coal, oil, and gas. So yung coal is hindi siya yung coal na ordinary lang. Ito yung coal na minimina. Tulad sa Australia, meron silang minahan ng coal na ginagamit para makapag-produce ng electricity. Ito yung ito yung klase ng lupa na nabuo o na-form sa matagal na panahon. Kaya minimina siya. Dinidig talaga siya. So, ang ginagawa nila dyan is, binaburn nila yung coal, tapos yung steam ng water, may water kasi from the river, dadaan siya sa pipe, or not exactly river, any body of water, dadaan siya sa pipe. Yung pipe na yun kasi dadaan siya sa burning coal. So, pagdaan doon ng tubig, ng cool water, pagdaan niya doon sa napakainit na yun, magbo-boil siya. Makikreate siya ng steam at dadaan yon dun sa turbine. Yung turbine makikreate ng motion and same thing, makikreate siya ng friction to kinetic energy at yung kinetic energy na yon ita-transform siya ng generator into electricity. So kaya sinasabi na pag nagbo-burn ng coal, yung mga power plant na gumagamit ng coal para makaproduce ng electricity, they're also contributing to so much carbon emission sa atmosphere. Kasi nga, kaya umuusok yung sa mga taas ng mga power plant kasi nagbe-burn sila ng mga coal. Same thing ng sa gas. Ang gas kasi is yung methane. So, pag nag-burn sila ng gas, instead of coal, gas yung gagamitin nila, magkikreate din sila ng so much carbon emission.
Same thing lang din ng sa oil. Ang oil kasi is yung fuel. So, ganun din. Instead of using gas and coal, gagamit sila ng oil. Then, ganun din. So much carbon emission din. Yun, ganun, para makapag-produce sila ng electricity. And yung non-renewable energy na yan, guys, yan yung main source of electricity ng mundo. Lalo na sa Pilipinas, 78% of our energy comes from non-renewable energy by using coal, gas, and fuel or oil. Ang renewable energy lang na nagagamit ng Pilipinas is 22%. Pero gumagawa ng paraan ang Pilipinas para by 2030 is maging 35% na yung contribution ng renewable energy sa energy mix ng bansa. And by 2040, siguro magiging 50% na ito according sa research na nabasa ko. Yun. So those are the energy na ginagamit natin, or those are the energy na ginagamit nila para ma-distribute or magkaroon tayo ng kuryente. Now, paano ba nakakarating sa atin yung kuryente na yan? Nga makakarating sa atin ang kuryente na yan kasi pag kinreate ng power plant yung electricity using those process, papasok kasi yan from generator, kinetic energy into electricity, papasok yun sa transmission line. Now, yung transmission line na yun is pag-aari yun ng gobyerno. Pero, pinapatakbo siya ng isang private organization or company which is the NGCP or National Grid Corporation. Doon na papasok yung mga kooperatiba. Kasi hindi naman pwedeng, malakas kasi yung voltage ng electricity from the transmission line. So, ang gagawin dito is yung mga substation, tulad ng mga kooperatiba, tulad ng Batilec, pahihinain nila yung voltage ng electricity para ma-distribute ito sa mga consumer na katulad natin. So, ganun yung process ng nangyayari. Kaya, minsan, di ba, nag-aabiso sila na merong gagawing ganito, ganyan ang NGCP kasi sila yung nagpa-process or sila yung nagma-manage ng mga transmission line na dinadaanan ng main electricity na napupunta sa atin. Malakas kasi yung voltage doon. Pinapahina lang ng mga substation tulad ng Batilec para ma-distribute sa atin. Kasi hindi naman natin pwedeng gamitin yun ng ganun kalakas, di ba? So, ganun. Yun yung process nun. I just want you to be aware ulit. So, ayun lang. Na-share ko lang. So, yun lang. Hindi naman din tayo mabubuhay ng walang electricity. Although, yung source ng ginagamit nila para makakreate ng electricity is nakakadagdag sa pollution ng mundo. Wala naman tayong magawa. Kasi nga, hindi pa ganun kalakas yung renewable energy na meron tayo dito sa bansa, di ba? Ayun lang. So, I just want you to be aware. At least ngayon, may knowledge kayo saan nanggagaling yung kuryente na ginagamit natin araw-araw. And, hindi naman mahal yung kuryente, pero siguro dahil mahal din yung source. Kasi kapag nagmamahal yung gas and yung oil, sa ng production sa mundo, siguro tataas din yung presyo ng kuryente. Kasi kung yun yung ginagamit nila, hindi naman pwedeng mahal yung bili nila. But like business, mahal yung bili nila tapos mura nilang ibebenta. Diba? Yun lang. So, that's it for today, guys. I just want to share this to you. Kahit ako, ngayon lang ako nalinawan kung saan ba nanggagaling. And sobrang ako natutuwa kasi sa paggawa ko ng video na to, marami din akong natututunan. So, yun lang. Thank you so much for watching again, for following, and for liking my video. Maraming salamat. Thank you. Have a great day and you keep safe always. Bye!